Now, if you have your Bible, please open with me in the book of John chapter 12. This will be my continuation about the life of Lazarus, Mary, and Martha. Pero this time we will focus on Mary. Pero nandito pa rin po si Lazarus. John chapter 12, beginning verse 1, hanggang pababa, verse 9 at verse 8, hanggang verse 8. Okay, nakita niyo po ba? I'm reading from the New King James Version. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. Then one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, "Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii, given to the poor?" This he said, not that he cared for the poor. Ang sunod dyan. He cared for the poor, but Jesus said, he said not for the poor, but because he was thief and had the money box, and he used to take what was put in it. But Jesus said, "Let her alone. She has kept this for the day of my burial. For the poor you have with you always, but me you do not have always." May the good Lord be exalted upon the reading of His word. Let us bow down our head and let's pray for a minute. Father, we pray and we thank you and we glorify this morning. We want to honor you, Lord, in your ways, not in our ways. We want to honor you and worship you, Father, to glorify your name, to exalt your name. And Lord, we pray that your Spirit will be upon in our midst today, in this morning. Anoint us, every one of us, and let your word will saturate, so Lord, every part in our lives. Kahit ano man po ang aming mga needs ngayon, makatagpo po, Panginoon, katagpuin mo po sa pamagitan ng iyong salita. Salamat po, Diyos. We thank you for the brothers and sisters na nandito ngayon, that in spite of maraming mga trials and problema, but they continue to be here to worship you, to glorify your name, and to be with one accord. Thank you, Father, for your goodness, and we exalt you today. In Jesus' name, amen and amen. Okay. Our topic for today entitled, Honoring God. Honoring God. O sa ibang salin, worshiping God, serving God. Kinuha ko po dito sa verse 1 and verse 2. Sabi po doon, nakalagay po dyan, then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus was who had been dead, and whom he had raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. In NIV version, in honor of Jesus. Nakalagay po doon sa NIV. You have NIV Bible translation. There they made him a supper in honor to Jesus. Sa NIV po yan. So, kung makikita natin sa Luke chapter 10, si Martha, Mary, and habang si Jesus bumisita sa bahay nila, Jesus is teaching, but Mary was found at the feet of Jesus. Nandun po si Mary sa paanan ni Jesus, nakikinig, habang si Martha, busy-busy sa kusina. Walang panahong makinig kay Jesus. So this time, captured ang isip natin, ating tainga sa pakikinig ni Lord. Pero I don't know, kahit nakaupo kayo dyan, hopefully, by the grace of God, still you are listening. Kasi po, minsan nandyan ka nga, pero yung espiritu mo lumilipad. Minsan ganun eh. At minsan madali kang madisturbo, minsan madali kang may naisip, naku, yung plancha pala, hindi ko nahugot.
Sino nakaranas ng ganun? Nandito na pero iniisip niyo yung plancha. Nahugot ko kaya yung plancha? Napatay ko kaya yung kalan? Isipin mo yan. Sino mapapakali noon? Diba? Tapos sa Cavite ka pa uuwi. Cavite, Dasmariñas. So, walang tao sa bahay. Baka abo na yung pag-uwi ko. So, minsan naisip, naku, nag-text siya. So, ang dami ng disturbo, di ba? So, kaya napakahalaga pong huwag tayong maging Martha, right? Paminsan-minsan, o kaya pag may time, hindi. Kailangan talagang nakafocus tayo kay Jesus. Like Mary. So si Martha, busy-busy siya sa I don't know kung ano nasa isip niya, mapasarap yung luto niya, sana hindi ako mapahiya kay Jesus. Pero si Mary, hindi siya tinulungan. But sabi nga ni Jesus, Mary has found good things, the right things. Now this time, naulit na naman in John chapter 12. Nandun si Jesus sa tahanan na, sabi na ibang komentary, this is the house of Simon the leper. At marami rin nagsasabi that this is the house of Martha, Mary, and Lazarus. Kung pagsamahin natin, kasi sa Matthew chapter 26, the house nakalagay doon, tahanan ni Simon the leper. Maaring kamag-anak nila si Simon, baka tiyuhin nila. Pagkatapos, sabi doon, and they made a supper in the honor of Jesus. Now this time, ano man ang kanilang ginagawa, para kay Jesus taho talaga. In honor to Jesus. So maganda pong basahin yung NIV, chapter, yung sa NIV version. Nandun po yung salitang in honor to Jesus. This time, we will honor the Lord in His ways. Not in our ways. Kasi po, minsan, marami po tayong paraan para i-honor, i-worship natin si Lord. At minsan, yung ating mga paraan, mali. Minsan, paraan ko ito, pero ito palang gusto ng Panginoon. Maraming tao ngayon ganyan, sincerely wrong. Nakikita mo ba yung mga sincere pero wrong? Halimbawa, ikaw, asawa, birthday mo. Ang gusto mo, ilabas kanya sa araw. Ibilad sa araw. Hindi na po. Ilabas kanya, manood kayo, kailan dalawa, quality time ang hinahanap mo. Pero pagdating niya, may dala lang siyang Goldilocks. Oh, yan, kainin mo lahat yan. Oh, yan, happy birthday, tapos tulog. Naalala nga yung birthday mo, pero iba naman ang ginawa niya. Ang desire mo, quality time, lalabas kayo, kakain kahit sa turo-turo man lamang, kahit sa inasal, kahit ubusin niyo yung mga rice dyan, basta't kasama kayo. Yun ang gusto mo. Pero ang ginawa niya, iba. Kasi hindi nagtukma yung gusto niyo. Minsan ganun tayo kay Lord eh. Sinasamba natin sa Lord, pero iba ang ginawa mo, iba naman ang gusto ng Panginoon. At marami ngayon sa paligid natin. Mga fiesta, mga festival, mga ganun, festival. At baryo-baryo, barangay-barangayan, probinsya, sinasayaw, binubuhat, hinahalikan. Ang tanong, yan ba talagang gusto ng Panginoon? Iniingatan si Lord na huwag magasgas pag hinalikan. Marami po, I'm sorry po, pero kaya siguro nagkaganitong puso ko dahil sa sakit na naramdaman ko sa ating bansa. At ito na naman, di pa tayo nadala sa mga sakunang nangyayari. I believe, sa totoo lang mga kapatid, if you look at the globe, sa mapa, sa buong mundo, lahat ng may ganitong paniniwala, mahihirap na bansa. Lahat ng ganitong may paniniwala, Mexico, ano pa ba dyan, mga Latin lugar, lahat ng may ganitong paniniwala, parang sinumpa ng Diyos sa kahirapan. Mga third world yan, kasama na ang Pilipinas. There is a curse. Now this time we will honor the Lord in His ways. Sa kanyang paraan. Mayroon nga isang bata, sa Amerika, binisita ng isang pastor. Actually, yung bahay, yung pastor ay meron lang tinatawag na bus na humahakot ng mga magcha-church. Nag-evangelize kasi siya, Sabado pa lang bumisita na siya. At nakita niya isang bahay, ang nakatira isang bata lang at saka isang mga 9 years old at saka yung kanyang kapatid na bunso. Saan yung mga magulang, sabi ng pastor? Wala po, iniwan pa, nasa trabaho. Kailan ang balik? Bukas, 2 days pa po, sa Monday pa po ang balik noon. Kasi naghanap buhay.
Sabi po ng pastor, ano? Nagawa niyang iwanag. Paano kayo ba? Oh, marunong naman po ako magluto. Yan. Anong niluluto mo? Sandwich. Toasted lang, gano'n. So, nakapag-church na ba kayo? Ano po yung church? Hindi po alam ng bata. Inosente po siya sa lahat ng bagay patungkol sa spiritual things. So, sabi po, gusto mo bang sumama doon? Siguro, alam mo yung the greatest love of all. The greatest gift that God has given to you. Ano po yung greatest gift niya? So, na-evangelize niya yung bata, nag-pray sila, tumanggap sa Panginoon. Sabi niya, bukas, dadaanan kita rito, punta tayo sa church. At kinabukasan nga po, pagdating niya mga bandang alas 8:30, katok sa bahay, natutulog pa yung bata at saka yung kanyang kapatid. So, ang ginawa ng pastor, pinaliguan sila, binihisan at dinala sa church at papunta sa church. Pagdating po sa church, isang malaking church at ang daming upuan. So, siyempre, innocent yung bata, ignorante, ano bang patingtingin, hanggang sa nagdumami ng mga tao at naupo siya diyan sa mga 8 sigurong upuan at so nag-service na, dumating na yung offering time. Mga ushers, kumuha na ng offering plate na mga malulungkot yung mga ushers. Ganun, nakita niya. Habang umiikot na, lahat nagbibigay. Pagdating sa kanya, wala siyang maibigay. Sabi, inobserbaran lamang niya, mga tao, nagbibigay. Andi nagpipray, salamat po, ito po ang aming alay sa iyo, sabi po ng nagpipray. Sabi niya, alay namin sa iyo. Sabi po nung bata, wala akong naialay. Wala akong dala. So yung bata po, kinuha yung offering plate. Alam niyo pong ginawa niya? Pumatong sa offering plate kasi malaki po yung plato. Pumatong, Lord, I have no gift to offer to you. But I know, my life, I offer it unto you. This is my gift unto you, my whole life. Tindi ng bata ito. Alam mo, sa story, sa kwento, naging pastor po yung bata. Naging evangelist. Nung lumaki na po siya. Inalay niya ang kanyang buhay. Kaya hindi ako naniniwalang wala kang maihandog sa Panginoon. Mamaya maghandugan po tayo. So don't come to the Lord empty-handed. Yan, empty-handed. So this is how the Lord wants us to honor Him. Sa kwentong ito, si Mary, sabi po doon, si Martha po ay ang Mary nandoon sa lugar na sa kanilang sa kanilang tahanan. And Mary is anong ginawa ni Mary? Siya po ay naghandog o nagbiak. Binasag po niya ang kanyang alabaster flask with an spikenard oil. Now, mayroon po siyang dala-dala. Kaya I believe this is in their house, tahanan nila. Kasi yung host mismo, pag may bisita ka, guest of honor mo, ang unang gagawin ng host sa bahay, huhugasan ang paa ng iyong bisita. Alam niyo naman sa disyerto, sa Palestinian, walang sasakyan, walang sidecar, walang ganun. Ang tao, naglalakad at malikabok sa kalsada. So, ang pinakamataas na courtesy na maibigay nila sa kanilang bisita, huhugasan ang kanilang mapaba. Kaya bawat tahanan, sa kanilang pintuan, mayroon talagang ang tawag nila the honor of vessel, o the vessel of honor. Bago pumasok yung bisita, huhugasan ng may-ari yung kanya. Huwag ka munang pumasok, hugasan namin yung paa mo. At papasok siya, malinis ng paa. Kaya sa bahay namin, wala. Huhugasan mo ng paa. At kung naupo na, pupunasan, hugasan talaga. May palanggana at sa south, hugasan ang mga paa. Ang ginawa ni Mary, kakaiba dahil pabango ang kanyang pinanhuhugas mula sa ulo hanggang sa paa ni Jesus. Sa ibang cross-reference niyan, buong ulo at saka sa paa. At ang kanyang pampunas, hindi tuwalya, hindi tissue, hindi t-shirt basahan, hindi, kundi ang kanyang buhok. Kaya mahaba ang buhok ni Mary.
Pag maiksi, hindi. At saka hindi naka-jail yun. Talagang pinupunasan ang kanyang mga paa. May pag-usapan po natin yan kung ano yung gesture na pinakita nito ni Mary. Martha is working. Lazarus, anong ginawa ni Lazarus? Pakyut lang doon sa lamesa. Wala siyang ginawa. Pakyut lang. But he become a witness. Dahil ang daming taong totoo ba talaga? Binuhay si Lazarus. For 4 days, matay si Lazarus and then binuhay si Lazarus. Kaya sabi kong sa iyo, huli kong message, this sickness is not unto death, but for the glory of the Lord. Sabi doon sa John chapter 11, verse 4, na magkasakit si Lazarus. Kaya sinadya talaga ni Lazarus magkasakit, mamatay, para muling mabuhay. Pero ako, hindi po pinayagan ni Lord. Pero gusto ko na rin na mamatay, tapos after 4 days, mabuhay ako. Halimbawa, kunyari lang, binuhat nyo na ako, bigla akong magising. Nabuhay. Tapos sisigaw ko sa kasa, magsipagsisi na kayo. Nakita ko ang impyerno. Yun ang pangarap ko sa buhay doon. Ito si Lazarus, walang sinabi. Basta't nandun lang siya sa lamesa. And he become a witness. Totoo nga, nabuhay si Lazarus. At marami pong naniniwala at tumanggap sa Panginoon this time. Minsan hindi na kailangan gamitin mo ang iyong bibig just to become a witness. You are a living witness, yung buhay mo. Nabuhay ka na ba o patay pa? O hanggang ngayon, ang tawag sa atin, zombies. A living dead. Marami ngayong Kristiyano, a living dead. Lumalakad, nagpupuri, umaawit. And I will run to... Parang patay, parang multo. Maraming Kristiyanong ganun. Pero wala po dito, wala ko nakita dito. Dahil mga buhay po ang mga mananampalataya rito. Amen po ba? Ayan, tingnan mo, buhay na buhay. Kayo dyan, buhay mo ba kayo? Ay, akala ko, yan, dapat buhay. Di ba? So, si Lazarus, buhay na buhay, kumakain. Wala ho naman siyang sinasabi. Walang kwento. Walang, ano bang mga statement ni Lazarus dito? Wala ho talaga. Pero he's a living witness to all the people. And Martha, honoring, worshiping God. So, tatlong W po yun. Martha is working in honor to Jesus. Lazarus is witnessing in honor to Jesus, not for himself. And Martha, worshiping Jesus, honoring Jesus. So our life must be a balance of working, witnessing, and worship in the sight of the Lord. This must be our life. A Christian life is a balance of working for the Lord, witnessing, and also worshiping the Lord. Hindi po yan pwedeng paghiwa-hiwalayin sa buhay natin. Kaya sabi ko, Lord, this sickness is a living proof, tunay na patutuo that you are alive in me. You are alive in me. So, kaya narito po tayo. Kaya sabi ko, Lord, I always worship you because of this. Number 1, haba ng introduction ko. Number 1, honoring God is very costly. Medyo mahal ang pagpupuri, pag-honor natin, pagbibigay-pugay sa Diyos. Medyo may kamahalan. Bakit ko po sinasabi yun? Tingnan po natin si Mary. Then Mary took about a pint of pure nard. New King James Version po yan. An expensive perfume. Ano ang pinakamahal na perfume sa balat ng lupa? White flower? Ano ba? Ano bang pabango mo ngayon? Ako, mayroong pabango, may nagbigay sa akin ng pabango, Cool Mint. Sino ba yung nagbigay sa akin? From Avon. Yan. Mayroong pulo, mayroong piki na pulo, mayroong original. Ang mga original, mga 1,000, 2,000. So, ano pa bang mga kuhan mo? Ano bang pabango? Pakiamoy nga yung katabi mo. Mabango ba?
Mamahalin ba yan? Kasi ang mamahalin, mga 1 linggo hindi pa nabubura. Kaya hindi ako naliligo kasi original yung pabango ko. Kaya tingnan mo, makatabi mo yung mga Bombay. Mga original yung mga pabango nila, kaya 1 linggo hindi naliligo. Sorry. Meron ba rito mga, sorry. Sayang ililigo mo. Ayan, kaya hindi sila naliligo. Pabango lang, nililigo nila. Minumumog pa nga. Okay. How are you? Siya, napakahalaga pa. Itong pabango, ang sabi dyan, ang Biblia, pag nagsasabi ng mga words, napakahalaga niyan. At importante. At totoo. Pag sinabing expensive perfume, nabanggit dyan sa New King James Version, a very expensive perfume. Expensive talaga yan. Alam niyo pong halaga niyan, 1 taong sahod. Magkano bang 1 taong sahod mo? 200,000, 300,000? So, at saka si Mary, babae, kasi po ang spikenard oil, hindi po to gawa sa Israel. Hindi po yan nakikita sa tabi-tabi lamang, kundi it came from the India, East Indies. At pinoproseso po yan, mga dahon-dahon, tanglad, sibuyas, pinagsama-sama. Di ko po alam kung ano yung klaseng dahon-dahon. At binabayo-bayo, dinidikdik, paminta, bawang, tapos gano'n. At nagiging spikenard oil. Baka gagawin niyo po dyan sa bahay niyo. Baka pagdating niyo dito, amoy pinaksiw, amoy adobo ka. So, hindi po gano'n. Basta't mamahalin. At nakalagay po yan dyan sa alabaster jar. Alabaster jar. Sige, paupuin po natin yung ating mga kapatiran, Derek from the US of A, si Dunya Mamang, atin pong namimiss. Sige po. Dito po sa harapan, mayroon. Sige, at paawitin po namin kayo dito dahil late po kayo. Sige. 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 Purin pong Panginoon, namimiss po namin kayo. Right. So, thank you. Right, tuloy po natin. At mag-closing prayer na po tayo. Bero lang. So, honoring God is a very costly. Pastor, ang hirap palang magsumamba. Mahal pala? No, mahal talaga. Why? Pagpunta nyo pa lang dito, ang dami ng balakid sa buhay. Di ba? Paggising nyo pa lang, walang tubig minsan. Tubig! May mga sabon na kayo, may mga shampoo na kayo, nawalan na kayong tubig. Sasakay pa lang kayo ng jeep, ang tagal mo makasakay. So, ang dami pong mga balakid sa buhay, di ba? Hadlang. Minsan, pumupunta ka na sa church, naiwan mo pa pala yung stocking mo. Wala ka pang sa kalsada, nag-aaway na kayo, di ba? Naalala ko nga, nagkwento ko na dito, yung aking mother sa father ko, every Sunday, nag-aaway po yun, papunta lang ng church. Yung father ko, hahanapin pa niya yung sapatos. Ilang beses na, sabi ko, baka nandyan lang yan sa ilalim ng aparador. 3 beses ko na sinilip dyan, sabi ng father ko. Pero nung silipin ng mother ko, nandoon. Ewan ko na po, bakit ang mga mister hindi nakakakita? Sabi naman ng mother ko, kasi ang ginagamit mo, bibig. Ganun. Gamitin mo yung mata mo. But iwan ko po kung bakit may mga gano'n. Kasi nga naman, ay minsan may mga bagay tayo na dyan lang po siya, kung saan ko iniwan, dyan po ko tatag. Pag nilinis po yan ng mga mother, na iba na po ng ating kwan. Yung ating mga kapatid, namimiss ko po, galing pa ng kwan to. Galing ka pa ng bahay nyo, di ba? Sige. Sige, right. So, namimiss po natin yung mga kapatiran ito. So, serving the Lord or honoring God is very costly. In the part of Mary, this is the way how he worshiped the Lord. Yung kanya pong inihanda, alam niyo po yung spikenard oil, special thing po yan eh. Kasi ang spikenard oil, ginagamit lang po yan sa mga, halos ginagamit po yan, mas madalas ginagamit yan sa mga spiritual occasion. Like going to the temple. Pag may mga seremonya, ginagamit po yan
Ang nagagamit lang po niyan, mga mayayaman sa kanilang lugar. Pati na mga sa church, sa priest, part po nito ginagamit sa insenso. Ginagamit po yan. May part po dito, mayroon pong kanyan ingredients na frankincense. Hindi ko alam kung paano pronounce Frankenstein. So, iba po yun. Kaya pag ikaw nag-worship kay Lord, during their time, paglabas mo sa templo at lumakad ka sa marketplace, naamoy po nila. At sabihin ng mga tao, mukhang mayroong galing sa church dito, mukhang may galing sa worship dito. Kasi naamoy nila. Ang bango, galing ka sa church, galing ka sa nag-worship ka kay Lord, kasi nga bumubuntot yung bango sa'yo. Hindi unlike sa ating panahon, mukhang galing ka sa beer house, mukhang galing ka sa bungan, kasi, pero actually, galing ka sa church. Pag uwi mo sa bahay, parang galing ka sa sugalan, parang ka natalo, nagwawala ka sa bahay. Di ba galing ka sa church? Mukhang galing ka sa sugalan, talo ka nun. Hindi dapat ganun. Dapat pag galing ka sa church, mukhang galing ka talaga sa church. Hindi yung galing ka sa sabungan na natalo ng 5,000. Na ganun. So, ang mga anak ng Diyos, halata na galing sa worship ng Lord. Amen po ba? Hindi yung paglabas dito nakasimangot. Ano bang meron dyan? Lahat ng tao nakasimangot. Hindi dapat ganun. So si Mary, he worshiped the Lord by using her a very expensive perfume in honoring the Lord. She poured it on Jesus' feet. Supposed to be, pagdating ng Sunday, sabi nga nila, family day. Pastor, wala akong panahon sa worship, sa Sunday service. Kasi family day namin yan. Ito lang ang time namin, nagkasama-sama kami ng asawa ko, ng mga anak, kasi from Monday to Saturday, ibas kanila, nasa school, yung nieces ko nasa opisina, ako naman nasa opisina. Sunday lang ho talaga kami magkasama-sama, kaya no time for Sunday worship. Kaya very expensive going to church. It requires your strength, your effort. Kaya sabi po ng Panginoon, love the Lord with all your heart. With all your strength, hindi na po siya huminto sa with all your heart. Kaya minsan maraming Kristiyano, Lord, alam mo naman, gusto ko talagang mag-worship sa'yo, pero hirap talaga, dito lang ako sa bahay, magpipray. Alam mo naman, doon ang puso ko. Kaya ingat po kayo sa mga baganting upuan, baka may puso po dyan. Maupuan ninyo. Yan. Alam mo naman, ang espiritu ko nandoon. Ingat kayo, baka may mga espiritu dito. Hindi po gano'n ang worship kay Lord. Dito na po ako sa bahay, Lord. Wala talaga akong time. Pero alam mo naman yung puso ko. Sabi ni Lord, yeah. Hindi po. Kaya sabi ni Lord, love the Lord with all your heart. Hindi lang po sa huminto, with all your strength. It required strength. Ano pa? With all your mind. Kaya pag nandito ka, it requires your mind. Focus in the Lord. With all your soul. Emotions. Hindi po yung, ang pangit naman ng drum set nila, ng drummer nila. Ang drums pala. With all your soul. That's worshiping the Lord, honoring God. Ano ba bang pag pumasok kayo sa church? Ano bang nakikita nyo? Ang pangit naman. Church ba to? Yung church namin doon, ang ganda. Hindi po, actually, although kailangan ho talaga yan. Ang init naman ng church, para kung nasa impyerno dito. Diba? Sabi nga, Pastor Ori, it's hard to preach heaven inside hell. Pawis. Diba? So sabi nga doon, sa ibang translation pa, a precious perfume. Pag isang precious, napakahalaga. I don't know kung talagang sigurado ako, binili po nito ni Mary, inihanda talaga ito kay Jesus. Siguro may naglako sa kanya, isang Bombay, isang Indian, bili ka na, ano ba? Ano bang pag-pronounce yan? Hindi po DVD with oil. So, talagang hinahanda po ni Mary ito. Baka pinag-iipunan po niya, nag-iipon po siya. Di ba?
Kapag na-in love ka, birthday niya, nako. Paghanda mo, isang taon pa lang, pinaghandaan mo na, di ba? Isang taon pa lang, pinaghandaan mo na kasi mahalaga siya. Kaya bibili ka ng pangregalo na isang taon pa lang, tinatago mo na. Bumili ka na kagad ng cake na doon pa sa talagang paglabas, inamag na. Tikoy, kasi pag inamag, medyo masarap na yon. So isang taon pa lang, bumili ka ng tikoy para sa birthday niya. Ibig sabihin, mahalaga ito si Mary. Pinaghandaan ho talaga niya pagdating ni Jesus, I believe. Pinag-iipunan niya to. Isang taong sahod ng isang tao, ordinary tao, laborman. So, precious. Ano po bang precious sa iyo na naibigay mo na sa Panginoon? Ano po bang mahalaga sa iyo na ibigay mo na sa kay Lord? Tanong ko po sa inyo yan, sagutin nyo lang po sa harapan ng Panginoon. Sabi ni Lord, ano bang naibigay mo sa akin na pinakamahalaga sa iyo? Your time? Your money? Ano po ba? Your strength? Yun na bang pinaka-precious mo sa buhay? Material things? Bahay mo, bigay mo kay Lord. Yung mga bagay na parang, Lord, ang sakit, may kirot. Pero gusto kong ibigay sa iyo. Kaya sabi po ng Panginoon dyan, na nabanggit po din, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume, she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. Something precious, something dear to us. Ano bang pinakamahal mo sa buhay na ibigay mo? Pastor, maibibigay ko po. Pinakamahal ko sa buhay ko. Ano yun? Asawa ko. Ay alay ko sa Panginoon. So, precious. Kung papayag siya. Sige. So, ito pong babaeng ito is, this lady was center stage only 3 times in the scripture. And each time she is at the Lord's feet. 3 beses po nabanggit sa Biblia na si Mary laging nasa paanan ni Jesus. Laging nasa paanan ni Jesus. Dumudulog, kinakausap ang Panginoon. Unang-una, doon po sa habang nagtuturo si Jesus sa bahay nila. Pangalawa, nung dumating si Jesus sa bahay nila, nung namatay na po si Lazarus, sabi po niya, Lord, if you have been here, my brother will not die. Kinausap po niya. Pangatlo na po ito, na kanyang binuhusan ng pabango. She sat at his feet to hear his word. She knelt at his feet in sorrow over the death of her brother Lazarus. And this time, where she brings her offering. What a wonderful place to be found at the feet of Jesus. Sa tingin mo, saang lugar ang pinaka masarap sa iyo? Ano ang pinaka-paboritong lugar mo sa buhay? SM Mall, MOA, Enchanted Kingdom. Kasi nasa Pilipinas tayo eh. Ano bang sa Singapore, Japan? Disneyland. Ito na bang pinakamasarap na lugar para sa iyo? Sa bangko, minsan masarap na lugar ang bangko. Pinakamasarap na lugar, kusina. Masarap na lugar ho talaga yun. Or your bed, yung kwarto mo, pinakamasarap na lugar. But Mary, the beautiful place for her is at the feet of Jesus Christ. Is at the feet. Kailan ka ba huling at the feet of Jesus Christ? Kailan ka ba huling lumapit sa paanan ng Panginoon? This morning? Today? So, what a wonderful place to be found at Jesus' feet. Perhaps we should ask ourselves if we have been there lately. Have we been too busy, too proud, too self-reliant? At his feet was Mary's favorite place to be. We see her there in times of sorrow, and in times of joy, and in times of giving. She gave her very expensive perfume. We see her there in times of receiving and in times of giving. We see her there when the sun is shining and when the storm clouds are gathering. Pangalawa, kaya na honoring God is very costly.
This time, honoring God is confounding to others. Ano ba yung confounding? Confusing to others. Minsan, may mga taong hindi tayo maintindihan. May mga taong hindi ka maintindihan sa pag-honor mo sa Diyos, sa pag-worship mo kay Lord. Minsan hindi ka maintindihan ng kasama mo sa buhay, sa bahay. Ano bang klaseng samba yan? Ang tagal-tagal. Yan, di ba? Karamihan ito, pinipersecute ka ng mister mo. Ano bang ginagawa nyo dyan sa simbahan nyo? Ang tagal-tagal nyo. Ano bang di ba? Buong araw kayo nakikinig lang? Buong araw kayo nag-iiyakan? Buong araw kayo nagkantahan? Ang bihira naman yan. Di ba? Ganun yung father ko dati. Nung sinama siya ng mother niya mag-church, nung nag-altar call na yung pastor namin, lumapit yung mother ko at nilihan siya. Andun yung father ko sa likuran. Pag-uwi ng bahay, inaway siya. Kaya ka pala gusto mag-church kasi gusto mo magpahipo sa pastor nyo. Ganun, iba ka agad. Pero alam nyo, wala pang 1 taon sa kalilihan ng mother ko habang natutulog siya, pinagpipray siya. Ayun, nagpastor. Siya na rin ngayon naglilihan. Pero kinuha na po siya ni Lord. No? Ando na po siya. Habang kinuha siya ng Panginoon, mayroon po mga churches na kanyang naitayo sa probinsya, sa Visayas. Ganon po katindi ang paghipo ng Diyos sa buhay. Pero nung umpisa, talagang galit na galit siya. Minsan, hindi talaga maintindihan yung paraan ng ating pag-worship. May mga taong hindi natutuwa. Of course, hindi maiwasan yon. Lalo na sa pagbibigay. Maraming taong hindi maintindihan bakit tayo magbibigay. This is one way to honor God by giving our wealth to the Lord. Minsan, ito ang pinakamahalaga sa atin. Pag tinanong mo, ano bang pinakamahalaga sa iyo? Siyempre, datong, pera. Kasi pag may pera ka, makukuha mo na lahat ng mga mahalaga sa buhay mo. Source ng lahat ng mahalaga sa buhay mo, datong. Of course, hindi natin maiwasan yan. Now, naibigay mo na ba sa Panginoon? Yung mga ganitong mahalaga sa buhay natin. Mahalaga sa Diyos. Mahalaga sa iyo, naibigay mo na ba sa Panginoon? Sabi nga dito, but one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Teka. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Ang galing talaga ni Judas magkwenta. Tiningnan po niya, mahal yan. Ba't mo tinapon sa harapan ni Jesus? Dapat bininta mo yan. Sayang. At yung kikitain, ibigay natin sa mahirap. Pero sa mga verses, sinabi ni Judas yan, hindi dahil sa nag-care siya sa mga mahirap. Dahil isa siyang magnanakaw. Siya po ang treasurer among the disciples. Malagi po siya may dalang bag. Doon po nila nilalagay yung kanilang mga tulong sa ibang mga kapatiran. Si Judas po ang treasurer, siya ang nagtatago. Ang problema nga lang, si Jesus, hindi ho nababanggit dyan na hinahanapan niya ng account si Judas. Judas, ikaw mo kung anong ma-expenses natin. Wala pong binabanggit dyan. Pero alam, ni-record ni John na si Judas magnanakaw. At gusto niya, siguro wala nang laman yung bag nila. Minsan nga po, sabi ni Pedro, Lord, magbibigay pa po ba tayo ng tax kay Caesar? Wala na ho tayo, sabi ni Jesus. Sige, mamingwit ka dyan. Ang unang isdang mahuli mo, tingnan mo yung bibig, mayroong barya dyan. Yan, ibigay mo kay Caesar, mag-tax tayo. Ibig sabihin, wala nang laman yung kanilang bag. So, hinang-hinayang si Judas, dapat na ibinta yan para magkalaman tong bag ko. At nagugutom na ako siguro. Hindi dahil sa nag-care niya yung mga mahihirap. Di ba nangyari sa kuwan ngayon, sa Yolanda victims? The more money comes, yung mga tao naman sa paligid, naglalaway. Yung iba hindi napupunta doon, so napupunta sa sariling bulsa nila. Ang lungkot po, mayroon talagang mga tatawag nating Judas Iscariot.
Si Judas hindi niya naintindihan ang ginawa ni Mary. Why? Because his heart is futile. Kumbaga, contaminated ng kamunduhan yung puso niya. Material things. Yung puso niya punong-puno ng karumihan. So therefore, he didn't see the significant of Mary's gesture in the sight of Jesus. Marami po tayong karanasan na hindi tayo maintindihan the way we worship the Lord. Even your brothers, minsan di ka maintindihan, sisters. Yung pagbubukod mo ng yung tithes and offering, pagbubukod mo ng yung giving to the Lord. Minsan may mga taong hindi ka maintindihan. Dahil sa hindi nila naintindihan mo talaga ang katuruan ng salita ng Diyos. Si Lord lang at saka ikaw ang nakaintindi at ibang makapatiran. At nung ginawa po ni Mary to, ay si Lord naman po ang kanyang sinasamba. So, honoring God minsan, hindi kaya-aya sa paningin ng tao. Ang tama, minsan katawa-tawa sa mga taong hindi po naglilingkod sa Diyos. The foolishness, sabi po ni Pablo, your foolishness in the sight of man, foolishness in the sight of God, but it is wiser in the sight of God. Yung paningin naman ng tao na tama, akala nila tama sa kanilang paningin, sa harapan ng Diyos, kamangmangan. Karumal-dumal. Kaya naiyak akong natatawa sa napapanood ko ngayon pagdating po ng mga festival na nag-celebrate sa nagsasayaw. Sabi ko, ano ba to? Nagdudurugo yung puso natin doon. Nagpipray ko, so Lord, hindi dapat ganito ang paraan ng worship. Mayroon nga doong nagsisigaw. Uy, ingatan niyo, babagsak si Lord. Babagsak. Hindi ho gano'n ang Panginoon. Pag bumagsak po tayo, tayong binubuhat ng Panginoon. Tayo po ang binubuhat ng Diyos. Pag nasusunog ang bahay, hindi po natin iniligtas ang Diyos. Iligtas, ito nga lang pong naligtas. Hindi po ang Diyos ang nililigtas natin. Lagi kong sinasabi yan. Ako ang nililigtas ng Panginoon. Minsan po, anong New Year's, Pitsa 1 ng January. Gabi po yon, so New Year. Siyempre, Pitsa 1 ng January. Nandun po, nag-computer po ako. Oo nga, Pitsa 1. Meron, New Year po yun. Eh, tahimik na po, di ba? Pag Pitsa 1 ng gabi, tahimik na po dapat yan, karamihan po. Kasi ang pinakamaingay, 31 ng gabi, di ba? So, sabi ko, payapa na po. Bigla na lang may sumabog po sa bubong ng kapitbahay namin, kadikit po ng kapitbahay namin. Yung time na po yun, siyempre kalalabas ko lang ng hospital, o ng hospital ko, kalalabas ko lang. Bigla pong sumigaw si Nitz. Yung sigaw ni Nitz po ay abot hanggang dito yata, narinig nyo? Nabigla po ako. Ano yun? Sunog! Naku po, sunog. Nung sumili po ako sa bubong, nagliliyab. Ang nasa isip ko, mayroong wire na sumabog. Ang apoy, iba't ibang klaseng kulay, mayroong blue, mayroong red, mayroong green. Sabi ko, anong klaseng apoy ito? Sabi ko, hindi na maapula ito kasi ang laki na eh. Si Biboy naman, tatakbo. Si Haya, nasa CR, lumabas, naliligo, biglang, hindi ko maintindihan. Sabi ko, bubuhusan ko sana ng tubig, naisip ko pala yung puso ko, iniingatan ko yung puso ko. Bubuhat sana ako ng balde. Sabi ko, bumaba na kayo, hindi na maapula to. Kasi may karanasan na po ako sa sunog eh. Pagbaba ko, sabi ko, bababa man lang ako, dapat may bit-bit ako. Sabi ko, huhugutin ko sana yung computer eh. Bit-bitin ko. Tapos, ano bang nabibit-bitin ko rito? Ay, yung television, hindi pa bayad to eh. Sabi ko, binit-bit ko po, alam niyo po, hiningal ako. Pagdating, nasalubong ko na yung mga bumbero sa baba, sigawan ng mga tao doon. Saan ang sunog? Saan? Sabi ko, dyan, akyatin nyo. Sabi ko, pagbaba ko, gusto ko nang humiga sa kalsada. Ang lakas ng kalabog ng puso ko. Sabi ko, Lord, ito na bang katapusan ko? Hanggang New Year lang ba ako, 2014? Sabi ko, Lord, inaalay ko ng aking buhay sa iyong makamay. Sabi ko sa mga babae doon, gusto kong humiga. Sabi ko, ingatan mo yung television namin, ha? Baka may maningil sa amin yan. Gusto ko nang humiga.
Sabi ko, Lord, alam kong ililigtas mo pa rin ako dito. So, mag-isa na lang pa ako sa bahay. Yung mga tao, nagsiuwian na kasi false alarm ang sunog. Sabi po na, hindi pala totoong may sunog, sayang. So, yung mga tao kasi nag-abang na sunog eh. Kasi tutulong sila. Yung bagay, yung gamit, diretso na sa bahay nila. So, sabi ko, binabantayan ho talaga eh. Sayang. Sabi nila, ako na lang po mag-isa halos ako na lang mag-isa doon sa labas. Hindi na ako makaakyat. Tinawag ko si Biboy, tapos dandahan kong akyat sa bahay. Kasi third floor kami. Pagdating ko po, Lord, alam kong iingatan mo pa rin ako. At hanggang dito, ngayon po nandito ako sa iyong harapan. Ganun po. Kaya sabi ng doktor sa akin, sabi niya, 1 buwan, hindi mo niya ako pinayagang magtumayo dito sa harapan, mag-preach. Kaya kung sino-sino na lang nag-preach dito, hindi biro po. Biro lang po. Natutuwa po ako sa ating mga kapatiran, mga leaders na nagagamit na sa Panginoon. Magkakaulit pa po. Yes, yeah. So, purin pong Panginoon dahil pag-iingat niya sa akin. Ngayon po ay by God's grace. Ako hindi naman po ako hindi na ako binus yung aking tiwala sa gamot. But I know God is using those things. Kaya sabi ko, isa sa mga verse ko na binanggit, meditate ngayon, Matthew chapter 17 verse 20. If you have faith like a mustard seed, little as a mustard, you can say to this mountain, remove, and it shall be moved there. And nothing is impossible for you. Meditate ko po yan, Lord. Hindi po sinabi doon, you can pray to this mountain. Oo nga, no? Hindi rin sinabi ditong, you can say about your mountain. But you can say to this mountain, dapat utusan yung bundok mo. Lumayas ka sa buhay ko. Kaya kinakausap ko yung puso ko. Ikaw puso, relax ka lang. Magpagaling ka na. Tanggapin mo yung mga gamot na iniinom ko. Yung mga bara-bara, ikaw mga ugat na barado, ikaw barado, lumayas ka dyan, wala kang karapatan sa puso ko. Lumayas ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw puso, mag-worship ka kay Lord, ha? Call ka lang dyan. Chill. Relax ka lang. Dahil ako'y patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi ni Lord, love the Lord with all your heart. Kaya hindi pwede yang may sakit ka. Kaya sa pangalan ni Kristo Jesus, magpagaling ka na. Lagi kong sinasabi yan. Every morning, I can do all things through Christ Jesus who gives me strength. Ano bang laging ginagawa? Ano bang mabundok sa buhay natin? Ano bang ginagawa natin sa bundok natin? Kinausap ba natin na lumayas? Ano bang bundok natin sa buhay? Pastor, bundok ko po, yung mister ko eh. Ha? Sabi ng Biblia, lumayas ka sa pangalan ko. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Pastor, yung bundok ko, pera eh. Adi, wag mong kausapin lumayas. Dapat kausapin mong come. Come to Papa. Yan. Kaya minsan siguro, pray tayo ng pray, pero binigyan na tayo ng authority ni Lord to say to the mountain, to tell to our mountain, be moved, remove. Kaya, hindi po sinabi yan, say about your mountain. Pag nag-cell group po ba tayo, ano bang pinaggawa natin? Share your mountain. Tapos cell group, next week, ganun pa rin ang usapan nyo. Ano bang mountain mo sabi? Yun pa rin. Ganito, talagang ganun. Next cell group. Ganun pa rin ang mountain ko. Sabi ng Biblia, say to the mountain, remove, be moved. Matagal na bang mountain natin? Kausapin mo kaya? Si Jesus sa Biblia, ang dami po yung sinasabi, dami pong kwento dyan, may napuspos ng demonyo. Sabihin, pinasok ka na masamang espiritu. Kinausap lang niya. Sa pangalan, kinausap kasi siya na pala si Kristo Jesus. Sa pangalan ko, hindi naman po ganun. Inutusan kitang lumayas. Lumayas po. Hindi po niya pinag-rebuke sa pangalan. Lumayas ka na. Ang tagal mo nang lumayas ah. 1 taon ka na dyan. Hindi po ganun. Kinausap po niya. Yun pong fig tree. Gusto niyang nagutom siya, gusto niyang kumain. Kinausap po niya. Ay, wala ka palang silbi, hindi ka nagbunga. Natuyo po yan. From root
to leaves, na tuyo. Kinausap lang po niya. Yung storms, storms, tumigil na kayo ha. O alon, o hangin, tumigil na kayo. Wag niyo takutin ang mga disipulong ito. Tumigil po. Hindi po siya nag-pray. Isa lang sa napansin, maraming prayer ng ginawa si Jesus, but He prayed about the food. He prayed sa kanyang mga disciples, na ingatan sila na magkaroon ng unity. That's the prayer of Jesus. Pero about the problems, kinausap lang po niyang problema, lumayas. Kaya sabi ko, puso, wala kang karapatang magkasakit. Ano bang problema mo sa bahay niyo? Pagluluto, wag mo nang kausaping maluto. Kailang maglulutuin ho talaga yon. So, hindi naman po ganun na sitting pretty ka nang wala ka nang gagawin. Pero you can say to yourself, alam mo may problema ka, batugan, yun, ganun. I can do all things through Christ Jesus. Yan. Mag-apply ka, kausapin mo yung Panginoon, kausapin mo yung kausapin mo sarili, wag kang matakot ha. Ikaw, Ben, wag kang matakot ha. Harap ka sa manager, harap ka sa HR. Yun. Magiging matatag ka sa mga pagsubok. Kausapin mo minsan yung sarili natin. Baka naman ibang words ang ating binabanggit, harap ka sa salamin. Ang cute mo naman. Kamukha mo si Joaquin. So, wag naman ganun siguro. Puro, okay lang yan, pang self-esteem. Pero kailangan mo mayroong spiritual strength with the Lord. Now, lastly, honoring God is commendable to Christ. Kanina, confusing sa mga tao, pero alam niyo po, we are serving to the Lord. We are pleasing the Lord, not men. Although, yung pabango po, nung siya po, binasag niyang pabango, na saturate yung buong rooms ng pabango. Nababanguhan po yung ibang tao. Si Judas lang ho talagang ayaw. Pero yung iba na-bless sa ginawa ni especially the Lord. Kaya sabi ni Lord, leave her alone. Pinagalitan po siya. Jesus replied, it was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. You will not always. Sa Matthew chapter 26 verse 10, nakalagay po doon, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. Honoring God like this is a beautiful thing in the sight of the Lord. Honoring the Lord. He gave her very expensive perfume, very expensive offering unto the Lord. He offered it unto the Lord. At sino natuwa? Ang Panginoon. That's the way how we worship the Lord, yung matuwa siya sa ginawa natin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. At nakikita yung tamang motibo ni Mary, not just right motive, but also right doing with the Lord. He gave her very expensive offering unto the Lord. Inalay niya ang kanyang pinakamahalaga sa Panginoon. Ang lahat, pag-worship po kay Lord, hindi po to please men, but to please the Lord. As we worship the Lord, hindi po natin niisip na matutuwa kaya sa dito yung aking katabi. Matutuwa kaya yung aking nasa likod. Although hindi naman po tayo mang-istorbo sa ibang tao to please the Lord. But minsan po may mga churches, may mga kapatiran, walang pakialam sa sino mang taong dyan. Basta ako, I want to worship the Lord. I want to worship the Lord. So when we really give our gifts to God, He knows it. Kasi sabi nga ni Lord doon, it was intended that she would save this perfume for the day of my burial. Binigay niya, regalo niya kay Jesus. But in the eyes of Mary, it is to worship Him, to honor Him. But in the eyes of Jesus, ang tingin niya, ang kanyang, this is a prophetic gesture of Mary for the day of His burial. Paglibing po ni Jesus. Natutuwa ka ba na regaluhan ka ng ataol? Sino matutuwa na regaluhan ng gintong ataol? Mayroong kwan. Di ba na hindi po maganda yon sa tingin mo?
regaluhan ka ng bulaklak ng patay. Pangit po yun eh. Si Jesus, para siyang niregaluhan ni Mary ng ataol, ng St. Peter's. Okay lang yun, life out. Para siyang niregaluhan ni Mary. Ang ibig sabihin, in the days of my burial. Pero alam mo po natin si Jesus ay muling nabuhay. A prophetic gesture of Mary to worship the Lord. Tinanggap po ni Jesus yon as a gift, a very expensive gift in the sight of God. Thank you. So, alam po ni Jesus yan. Bago ka pumunta rito, alam na ni Jesus kung ano ang iregalo mo sa kanya, magkano ibibigay mo sa kanya. Ano ang ibibigay mo sa kanya. Alam na po ng Panginoon yan. Kasi doon pa lang sa bahay, iniisip mo na, ito lang kaya bigay. Ito, sobra naman sa Lord. Di ba? So, alam na ng Panginoon. Pero pwede mo pang baguhin yan. Our Lord emphasized the fact that Mary's gift was for Him. Nothing that we give God will ever go unnoticed by Him. Hebrews 16, God is not unjust, that He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. You will never give something to God that will be forgotten. When He receives something from us that is precious to us, it is pleasing to Him. So, our offering to God as our way of honoring Him will become a sweet-smelling aroma to God. A sweet-smelling aroma to God. So, therefore, it is commendable to others also. Mayroon pong, minsan ang ginawa ni Mary, hindi lang po kay Jesus nakabless but also to others. Isipin mo na nasaturate ng pabango ang buong paligid. Mayroon pong isang kwento, nakapila po sila sa Starbucks coffee. Yung isa pong nauna, babae, umorder ng dalawa, isa lang po siya. Sabi, 2 coffees for 2. Tapos, binigay na po. Sabi, yung isang coffee para sa tao, kasunod sa akin. Hindi po niya kakilala yon. So, umalis na po siya. Sir, bayad na po itong coffee niyo para sa inyo po to. Binigay po nung unang customer. Ganun po ba? O sige, order pa ko ng isang coffee. Hindi, bayad na po. Isa pang coffee para sa kasunod sa akin. Binigay. Alam niyo po, for 3 hours, almost 200 persons, pasa-pasa po yun, nabigyan ng coffee. Pasa-pasa. That's the way they are offering, giving. Napakahalaga po yun. At sabihin, napansin po ng lahat ng tao ang act of goodness, kindness ng bawat isa. So, hindi lang po naman sa Panginoon, kasi po sa pag natuwa ang Diyos, kalakip na po ang kanyang buong pong sanlibutan. Kaya paglilingkod natin kay Lord, isang paglilingkod na rin po natin. Yung ating pagsishare ng gospel sa ibang tao, it is one way of honoring the Lord and worshiping the Lord. Right. So, lastly po, a spikenard oil in alabaster box. So, mayroon po tayong picture kung pakita dito siguro. Nandiyan po ba, Stan? Yan, ito po yung alabaster jar. Mayroon pong kanta nito. Gusto ko ipakanta sana dito, hindi ko na may habol. Alabaster jar. Ang ganda po ng kanta niyan. Siguro paghandaan na lang ng worship. Ang jar po na maaaring hindi po ganito ang hitsura, pero ito lang po nakita ko. Ang jar, ang takip niya, tinakpan po nakasealed po yan ng wax para hindi po matapon, of course. Ang ginawa po ni Mary, tinanggal po, ang sabi diyan, he broke the alabaster. He broke the alabaster. Actually, yung wax, tinanggal niya, at hindi na po pwedeng ibalik yon. At siyempre, pag nagmo-moisture na po yan, kaya isang gamitan lang ho talaga. Ang ginamit na salita, binasag ni Mary. So, isang gamitan lang po yan, binuhos niya kay Jesus. At ang nangyari po, ay nakapag-alay siya sa Panginoon. Ano ho ba ito? Tingnan natin, yung alabaster, it might be yourself. You cannot honor God kung nandyan pa yung takip. You have to break yourself.
You have to break yourself in order to honor God. Break ka na ba? O broke na broke? It symbolizes our life. It must be unsealed or break before it can be used. The moment it breaks, it will not be the same again. When was the last time you break yourself before the Lord? Maraming beses na po ako na-broke. Sa hospital pa lang, sa bahay, sabi ko, Lord, kaya sabi ko, Lord, ano po ba to? Sa totoo lang po, 2 beses na po ako na-angiogram. Ang dami na pong operasyon sa katawan ko. Matagal ng panahon. Dito, itong huli ko dito naman po. Sabi ko, ano ba talagang buhay ko, Lord? Puro operasyon. So, may operasyon pa po ako dito. Pero sabi ko, hindi pa ako tapos sa'yo. Kaya pag nagkasakit ka, gumagaling ka eh. Kasi, ang dami po pang gagawin. Ang dami po pang gagawin sa Panginoon. Kaya sabi ko, siguro binabasag mo na naman ako, Panginoon, ngayon sa oras na to. Binabasag mo na. Why? In order for me to be developed more and more and to be an effective servant of the Lord. Kaya tinatanggap ko positibo ang mga bagay. Although nung umpisa, parang sumama yung loob ko sa Panginoon. Be honest with you. Dumaan din ako sa, Lord, katanungan. Naglilingkod naman ako sa iyo. More than half of my life, I am serving you. Ito ba ang reward ko? Ito pa ba? No. Pero binago po ng Panginoon yan. Wait ka lang. Wait lang. Kasi doon ko naramdaman po, mga kapatiran, tulong niyo dito. Sabi ko, marami palang hinihipo si Lord. Kita mo? Wait ka lang, relax ka lang dyan, higa ka lang sa bed, higa ka lang sa hospital. Mayroon ka namang katulong dyan eh, si Jason. Relax ka lang dyan dahil ako magtatrabaho para sa'yo. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Binabantayan po ako ni Jason doon. Hindi pala, siyang binabantayan ko doon. So, tuwang-tuwa po ako at yun po, nakabalik ulit ako ngayon sa inyong harapan. Thank you for your prayers. And I know that ginagamit po kayo ng Panginoon. At sabi nga kanina, I will run to you till I see your face. I will run to you till I see your face. So talagang sabi kong desire kay Lord, makikita kitang bumaba mula sa langit, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, makikita kitang bumaba sa langit. Pero kung pauwiin muna ako, okay lang. Pero mas maganda makita kitang bumaba sa langit. Kasama ang buong church, sasalubong sa iyo. Amen po ba yun? So, the beautiful place is at the feet of Jesus Christ. Let us all stand up.